Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay. Ako po pala si Lucio. Isang dating sepulturero sa isang pampublikong sementeryo sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Albay. Ako ay 45 anyos na. At sa mahigit 20 taon kong pagtatrabaho sa sementeryo ay marami na akong naengkwentrong kababalaghan at kakaibang karanasan. Nakakatagpo ng mga nilalang na sa gabi lang nakikita. Mga kakaibang anyo at iba ang kinakain sa karaniwang tao. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa aswang na ibwa. Ang mga ibwa ay mga malalaking aswang na halos kasing laki ng mga gorilya. Mas gusto nilang kumain ng mga karne ng patay na tao kaysa sa mga buhay. Naninirahan sila sa mga gubat, malayo sa mga tao. Pero oras na makadama ng gutom, ay dinadayo nila ang pinakamalapit na sementeryo para makahukay ng bagong libing na patay. Gamit ang mahahaba at matatalim na mga kuko, ginagamit nila iyon pang wakwak sa katawan ng bangkay. Ang mga ibwa ay may malalaking mga mata, mahabang tenga, matatalim na mga ngipin at dila na mahaba. Puno ng balahibo ang katawan ng mga ibwa. Magkaiba ang balbal at ang ibwa. Ang mga balbal ay ninanakaw ang bangkay at may kakayahang palitan iyon ng puno ng saging para pagmukhaing iyon pa rin ang katawan ng patay. Samantalang ang ibwa ay winawarak ang laman loob ng bangkay para kainin at basta iniiwan ang katawan nito. Noong una kong naengkwentro ang ibwa ay nung kabataan ko pa taong 2001. Bago pa lang akong sepulturero noon at wala pang muwang sa mundo ng kababalaghan. Karamihan ng mga puntod doon sa sementeryong pinagtatrabahuhan ko ay nakabaon sa lupa ang mga kabaong at lupa rin ang nakatabon. Meron din namang sementado ang mga nicho, subalit mas mahal ang bayad sa mga ganon. May mga bone crypt din na lagakan ng buto at mas malitang espasyo. Pangatlong araw ko noon sa pagtatrabaho sa sementeryo noon. Saktong may bagong libing sa may bandang gitna. Inabot na ng hapon ang pagbaba ng kabaong sa hukay dahil sa dami ng bisita at seremonyas ng mga kamag-anak. Pagkatapos naming matabunan ng kabaong ay nagsimula na ring magsiuwian ng mga nakipaglibing. Ako at ang dalawang kasama kong sepulturero ang naiwan at naganda na ring umuwi. Siniguro naming maayos at siksik ang pagkakatabon bago namin iyon iniwan. Naisipan namin mag-inuman ng gabing iyon. Pumwesto kami sa isa sa mga nichong bato. Si Badong ay 1 taon ng sepulturero doon at si Felix naman ay 5 taon na sa ganitong linya naming trabaho. Pero bagong lipat pa lamang sa sementeryong iyon. Nagkakasiyahan kami at nagtatawanan nang mapaangat ang ulo ni Felix. Sinundan namin ang tingin iyon at napansin naming parang may tao sa gawing gitna ng sementeryo. Sumigaw si Felix para sitayin iyon pero matulin itong tumakbo palayo. Tumayo ako para habulin pero pinigilan ako ni Badong. Hayaan ko na lang daw dahil wala namang mawawala sa mga patay. Normal din naman daw na may mga kamag-anak na alanganing oras bumibisita sa mga puntod kahit bawal lang pumasok. Hinahayaan na lang daw nila kapag ganon. Nagpaalam ako na iihilang ako. Lumakad ako patungo sa nichong bato na may malaking krus sa ibabaw. Doon ako sa gilid na yun nagbawas. Nagpapagpag na ako nang mapansin ko ang isang figura na nakaupo sa tabi ng nichong katatabon lang namin. Naisip kong baka kamag-anak yun na bumalik at gusto magpalipas doon ng gabi para makasamang kamag-anak sa huling sandali. Hinayaan ko na lang dahil alam ko rin ang sakit na mawala ng minamahal sa buhay. Bumalik na ako sa inuman at nagpakalunod kami sa alak. Tanghali na nang magising ako. Ginising ako ni Badong dahil may nangyari sa patay na inilibing naming kahapon. Tinungo namin ang nicho at nakita kong hukay ang libingan nito at nakabukas ang kabaong. At ang nakakakilabot ay ang wakwak na tiyan ng bangkay. Halos naubos ang laman ng tiyan at kita ang mga buto nito. Nasuka ako sa kalunos-lunos na sinapit ng bangkay. Mabuti na lang at kaming 3 sepulturero lang ang naroon kaya't
Madali naming iniayos ang bangkay sa kabaong nito, saka madaling ibinaon ulit iyon. Hindi namin pwedeng i-report ang nangyari dahil mananagot kami. Nagawa namin mag-inuman sa ibabaw ng puntod at hinayaang may gumawa ng ganung bagay sa isang patay. Akala namin ay hindi na iyon maulit, pero nagkamali kami. Nang mga sumunod na araw ay may isa na namang kabaong ang nahukay at wakwak na naman ang tiyan ng patay na naroon. Hindi namin maunawaan kung anong klaseng pag-iisip ang mayroon ng taong gumawa ng ganon. Iniayos ulit namin ang bangkay saka ibinaon ng kabaong sa lupa. Ang katwiran namin, uuurin din naman ang katawan ng mga bangkay at magiging buto pagdating ng araw. Mas maigi na yon kaysa mapagalitan kami o matanggal sa trabaho. Napagdesisyonan naming magbantay sa sementeryo sa gabi para mahuli ang salarin na gumagawa noon. Hindi na kami natutuwa na nalalagay sa alanganin ng hanap buhay namin dahil may baliw na nagbubungkal ng mga kabaong at winawakwak ang tiyan ng mga patay. Nagdala kami ng mga sandata na pwedeng panghampas sa taong gumagawa ng ganong kahayupan sa mga bangkay at walang respeto sa kapwa kahit sabihin pang patay na sila. Nagiwahiwalay kaming tatlo sa pag-iikot para masigurong hindi makakaulit pa ang kahayupan ng salarin. Dala ko ang piko na nakapatong sa balikat ko habang nagmamatsyag. Nang mapagod ay naupo ako sa isa sa mga nicho at mata ang ginamit para magmasid sa paligid. Maliwanag ang sementeryo dahil may mga poste ng ilaw sa paligid. Napaangat ang puwet ko sa pagkakaupo nang mamataan ko ang isang malaking figura na may kakatuwang kilos at paglalakad. Mukha itong basketballistang lasing. Malaking tao iyon na mukhang pasuray-suray maglakad. Inihanda ko ang piko na hawak ko at humigpit ang hawak dito saka tinungo ang direksyon ng taong nakita ko. Nagimbal ako nang makalapit ako sa pwesto ng salarin. Ang kanyang anyo ay nakakatakot. Napakalaki ng kaha na mabalahibong katawan nito at mayroong malalaking mga mata, mahabang tenga, mga ngipin na tila singtalim ng kutsilyo. Mas higit na napako ang mga paa ko sa kinatatayuan nang mabaling sa akin ang atensyon ng halimaw na kaharap ko at lumikha iyon ng pang-angil na parang isang hayop. Lumabas ang matatalas ng ngipin nito, tila nagagalit ng maabala sa pagkain. Nakasquat ito sa tabi ng nakabukas na kabaong. Napansin ko ang dalawang kamay nito na may hawak na laman ng tao. Isinubo pa nito iyon sa kakinagatan. Pandidiri ang nadama ko habang pinapanood ang pagkain nito sa laman ng bangkay. Imbis na matakot sa anyo ng kaharap ko, lalo na't humahalo sa hangin ng pinaghalong mabahong amoy na parang nabubulok na laman ng patay na daga. Bumaliktad ang sikmura ko sa amoy na iyon na nanunuot sa ilong. Biglang tumayo ang nakakatakot na halimaw kaya't kita ang diferensya ng taas namin at bulto ng katawan. Walang panamang taas kong 5'5" sa kaharap kong mahigit 6 na talampakan ng taas at ang kahan ng katawan ay parang sa bodybuilder pero mabalbo niyon. Nanlaki ang mga mata ko at bahagyang napatras dahil alam kong wala akong laban dito. Napasigaw ako ng "Aswang!" Saka mahigpit na hinawakan ng piko paharap dito. Lalaban pa rin ako kahit mukhang dehado ako dito. Sumugod ito sa akin habang nakabuka ang malaking bibig na may matatalim na ngipin at hawak-hawak pa rin ang pirasong laman ng bangkay sa magkabilang kamay. Iwinasiwas kong hawak na piko mula sa itaas at tumusok iyon sa balikat ng halimaw. Dumanak ang dugo mula roon at napaangil ito sa sakit pero nagawa pa rin gumanti sa akin. Ginamit nito ang braso para tabigin ako at sa sobrang lakas ng pagtama niyon sa tiyan ko ay para akong nawala ng ulirat. Humagis ako at bumagsak sa lupa, hilong-hilo sa sakit ng tiyan at ng katawan, buhat sa pagbagsak ng likod ko. Sakto namang dumating sina Badong at Felix at nakita nilang halimaw na nakalaban ko. Naghanda ang mga ito para sa pagsugot ng kakaibang nilalang pero matuli nang tumakbo palayo iyon. Hindi na nila iyon hinabol at tinulungan na akong makatayo. Sa puko ang aking tiyan, dama ang sakit ng pagkakatama ng matigas na braso ng halimaw.
Noon ko nalaman kay Felix na ang tawag sa nakalaban kong iyon ay isang ibwa. Ang kinakain ng mga ito ay mga bangkay. Subalit hindi raw ibig sabihin na hindi nito kayang pumatay ng tao. Sila ang tinatawag na tunay na aswang. Hindi sila nagaanyong tao para makihalubilo at mailap sila sa mga tao tulad ng mga sigbin. Sa mga gubat at bundok sila naninirahan at lumalabas lang kapag nagugutom. Hindi lang raw akalain ni Felix na makakita ulit siya ng ibwa sa nilipatang sementeryo. Nakakita na raw siya noon ng ibwa sa sementeryo sa Negros kung saan siya dating nagtatrabaho. Naaktuhan niya itong inuubos ang bangkay na nahukay at halos walang natira kung hindi ang mga buto. Hindi raw siya kinanti ng ibwa at tumakbo lang palayo. Iyong may-ari ng lumang sementeryo ang nagsabi sa kanya na palaging naroon ang nasabing ibwa at hinahayaan na lang nito kaysa maisipan nitong pumatay ng tao para kainin. Katwiran nito ay maagnas lang din naman ang bangkay kaya hayaan na lang kaysa ilagay nito sa kapahamakan ng sarili sa pakikipaglaban sa malaking aswang na kumakain ng laman ng patay na tao. Sinabi sa amin ni Felix na sa susunod na makatagpo namin iyon ay hayaan na lang at huwag nang harapin pa dahil wala kaming laban sa ganong kalaking aswang. Linisin na lang daw namin at ilibing ang magiging biktima nitong bangkay. Ganoon na nga ang ginawa namin. Inaayos na lang namin kapag nagfi-fiesta ang ibwa sa mga bagong libing. Ipinalam namin sa katiwala ng sementeryo na si Mang Nestor ang mga nangyari. Hindi na raw bago rito ang mga ganong nilalang sa sementeryo at sinabi nitong ituring ng pangkaraniwang aswang ang isang ibwa. Ang pangtaboy dito ay tulad ng isang pangkaraniwang aswang, kagaya ng bawang at asin. Ganon nga mga ginawa namin. Naglagay kami ng mga bawang sa palibot ng sementeryo. Nagtabi na rin kami ng ilang garapon ng asin para panlaban sa ibwa at sa mga katulad nitong aswang na mahilig magbungkal ng libingan para kumain ng bangkay. Pagkatapos namin gawin iyon ay hindi na bumalik pa ang ibwa. Kahit paano ay hindi na malalagay sa alanganin ng mga trabaho namin. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, Sir Chris. Magbabahagi ulit ako ng iba ko pang karanasan sa susunod na sulat ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking sulat at more powers po sa inyong channel.